Mainit na sinalubong ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, sina US Vice President J.D. Vance at Iran Consultative Assembly Speaker na si Mohammad Bagher Ghalibaf. Ito'y sa pagdating nila sa Islamabad, Pakistan para sa pagsisimula ng negosasyon ng US at Iran para sa usaping pangkapayapaan. Bagamat sinang-ayunan ng dalawang bansa ang lahat ng mga proposal sa negosasyon, may isang bagay lang silang hindi na pagkasunduan. Ito ay ang usapin sa pagkakaroon ng Iran ng armas nuklear. We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Dahil dito nagsagawa ng naval blockade ang US sa Strait of Hormuz. Haharangin dito ang mga barkong paalis at papunta sa mga daungan sa bansang Iran. Nilinaw naman ng US Central Command na hindi nila haharangin ang pagdaan ng mga barkong papunta sa iba't ibang Gulf states. Itinanggi naman ni Iranian Foreign Minister Sayed Araghchi na bumagsak na ang negosasyon ng Iran at US. Taliwas daw ito sa ulat ng Western media. Sa kanyang post sa X, sinabi nito na malapit nang maselyuhan ang Islamabad Memorandum of Agreement nang biglang higpitan at baguhin ng US ang mga kondisyon nito sa negosasyon at ang naval blockade. Wala rin daw natutunang aral sa isinagawang negosasyon. Hindi rin daw magpapasindak ang Iran sa mga banta ng US. Bumiyahe na pabalik ng Estados Unidos si Vice President Vance para kausapin si US President Donald Trump sa nangyaring negosasyon. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang tigil putukan ng dalawang bansa sa ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ito'y sa paninindigan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi kasama ang Lebanon sa ceasefire. Pero nakatakdang mag-usap ang Israel at Lebanon sa Washington DC bukas, April 14, para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Pero sa kabila niyan, tiniyak ni Netanyahu na patuloy pa rin ang pag-atake sa Lebanon para disarmahan ang militanteng grupong Hezbollah. Dahil dyan, tumaas muli ng 8 hanggang $10 ang presyo ng kada bariles ng langis sa pandaigdigang merkado. Wala pang katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ang naval blockade ng US at kung kailan ang susunod na pag-uusap ng dalawang bansa. Charles Nicolimon, Nation on the Move.